Ay, naiwan mo ang passport ko. Patay. Usapang biyahe. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Naranasan mo na bang sumakay ng eroplano at maiwanan ito? So ito nangyari sa akin 2 days back. Pero bago yan, kwento ko muna yung maraming storya ng pagsakay ko sa eroplano at dapat mong mga alalahanin bago ka sumakay ng eroplano. So ano ba yung mga napakarami ko storya sa pagsakay ng eroplano na in somehow lagi ako naharang or dito sa immigration scanning, so or dito sa boarding. Marami sa atin na palalo na pagka first time medyo kinakabahan, halo-halong pakiramdam, masaya, excited, and nung 2012 yun yung first time kong sumakay ng eroplano, and napakarami kong factors pala na dapat na ginawa noon, pero awa naman ng Diyos ako'y nakalusot agad. So ito yung mga bagay na na konti ko na practice during ito na sumakay na tayo, na pumunta na tayo sa NAIA International Airport. So inatid na ako ng parents ko tsaka nung aking ex-girlfriend, which is Mrs. ko na, no. So anong nangyari, sa boarding pass, kukuha pala ako ng boarding, yung ticket ko pala, return ticket, is dummy ticket. So ako naman, si Raulo, sinasabi ko na wala akong return ticket. Kasi sabi ko, hindi naman ako babalik. Buti na lang, hindi ako masyadong, kumbaga parang hindi ko naman yata siya sinagot. So, parang nasa isip ko lang na ba't ako babalik? Hindi kasi nga magwo-work ako. So, ayun yung medyo nag-struggle ko. Pero nakakuha naman akong boarding pass kasi kumpleto naman akong dokumento nung pinsan ko, lahat. Ang problema, pagdating ko dito sa immigration officer sa Pilipinas, ayan na, huwag kang kabahan pag nandiyan ka na. Kung aral mo na yun, actually palakasan lang ng loob yan eh. Kung nakita ka nila ng konting kahinaan, konting-konti lang, sure, ma-offload ka sa immigration. Kasi tinitingnan nila kung gaano ka confident dun sa mga sinasagot mo. So kung alam mo naman yun, wala ka dapat kakaba. At the same time, may plan A and plan B ka. Plan A, okay. Plan B, okay. So at least accept both scenario. Just in case na ma-offload ka or makapasok ka. So parehas mong pagplanuhan yun. Kasi iba-iba din ang ugali ng mga officers. So ayun, yun yung mga naging pero yun nga, ako naman medyo awa ng Diyos nakalusot agad ako for the first time, and naging OFW na ako. So ano ba yung mga dapat mong isipin? Ito ay based sa aking personal na experience na pwede mong mai apply kung ikaw ay magbabiyahe or mamamasyal lang, totoong mamamasyal, or kung gusto mo naman maging OFW din. So ito yung mga dapat mong isaalang-alang. So unang-una, kung pupunta ka sa ibang bansa, i-check mo kung visa on arrival ka. Check mo yung mga proseso kasi having a Philippine passport, merong mga country na visa on arrival tayo. Pero aralin mo pa rin yung mga proseso dun sa bansang pupuntahan mo. Ano ba yung mga requirement nila to have a visa on arrival? So hindi naman porket visa on arrival ka, makakaalis ka na agad ng Pilipinas at bibigyan ka agad nila, nagbook ka ng ticket at bibigyan ka nila ng boarding pass. So nangyari sa akin dahil eto may proseso, and siguro yung isinawalang bahala ko lang din kasi dati ko nang ginagawa, first time ko lang na dapat pala ganun yung ginawa ko, kahit hindi para sa akin yung procedure na yun, sinunod ko na lang sana. So ayun, yung hotel booking, ang tinatanggap lang nila doon ay through that website lang. So ayun po, hindi ko na sabihin kung anong bansa yun, pero through that booking site, doon ka lang pwede mag-book ng hotel. Hindi ka pwedeng mag-book ng outside kasi mako-question ka nila bago ka nila bigyan ng boarding pass. So ayun. Na-offload tayo. So that was the first time na na-offload ako. Kasi nga, though visa on arrival ako, dahil yung proseso, hindi ko siya isinaalang-alang. Ayun, di na-istorbo ka, nag-aksaya ka ng pera. Though sa akin po ay, binayaran naman po ng kumpanya. And syempre, pangit din naman na mag-aksaya ka ng pera. Masama naman po yun. Kung sa'yo yun, di damage ka, di ba? Nasayang na oras mo, nasayang pa ang pera mo. So, ayun po, kung kayo ay nagpaplano magbiyahe sa mga bansa na visa on arrival tayo, i-check nyo po yung proseso, paano magkaroon nun. So, ayan yun. So, ito pa yung mga pwede kong ma-share. So, kung kayo po ay may hand carry na more than 1 meter ang haba, or medyo may kalakihan at kakaiba ang shape nito, maaaring maalusot kayo sa
pagbibigay ng boarding pass. Dito naman tayo makakarating sa scanning. So, year 2017, magba 1 year old yung aking panganay. Uuwi ako ng Pilipinas, susunduin ko na sila papunta dito. Pag punta ko ng immigration, ang haba ng tarpaulin eh. Yung ninong niya kasi, niregaluhan siya ng happy birthday yung tarpaulin. Ang laki. Sabi ko, bakit mo ko binigyan nito? Regalo ko na yan sa inaanak ko. Siya, sige. Hindi, ang haba, ang laki. Sabi ko, kasya ba sa ano? So, may kamag-anak po ako nagtatrabaho sa airlines before. And sabi niya, kasya naman yan. Okay, sige, okay. Punta ako to. Ngayon, piniskan na ako. So, hinold nila yung tarpaulin. Sabi niya, hinara ako ng police. Immigration police. Sabi, ano yan? Ano lang to, tarpaulin. It's a photo. Ako, sige, buksan mo nga yung loob. So, habang binubuksan ko, pinapakita ko na yung laman. Kasi bawal silang umawak nun eh. Ano nakita na, okay, balik na. So, sabi ng police, pasensya na, inistorbo kita. Sabi ko, hindi, okay lang po, trabaho nyo naman to. So, ayun, awa ng Diyos, kalusot pa rin ako. So, yun yung aking experience. So, yung mga kakaibang shape dyan at kung ano man, maaari, iwasan na natin yung maganda, regular, bag lang or ano, bit-bitin nyo kasi minsan, maano rin yan, baka ma-hold. Ito pa yung pinaka-worst. Simple lang siya. Hindi ko alam, pero parang siguro normal na dapat alam mo to, pero ako during that time, ito yung isa pa na ano, dahil pupunta ako doon sa mainit na lugar, nagbaon ako ng malaking tubig. So syempre sa boarding pass makakalusot ka niyan. Bagong bili pa ang lamig, di syempre gusto para may baon ka, di ba? Ito na naman si scanning. Scanning. Pagdating sa scanning, hinold na naman yung ano, yung aking bag, hiniwalay na naman. So sabi, sir, kung gusto mo lumusot, iwan mo na ng tubig. Ay, bawal pala. Ay, bagong bilhin, lamig pa. So, ayun, di iwan si tubig and go ahead na tayo doon. So, may mga rules na minsan simple lang, pero hindi nababaliwala natin. And at the same time, yung mga proseso, procedure, syempre yung mga do's and don'ts, basahin mo ulit, paulit-ulit, and siguraduhin mo alam mo lahat yung laman ng bag mo. Check mo muna bago ka umalis. So, para yung pagbiyahe mo, smooth lang. At the same time, pagdating mo din dun sa bansang pupuntahan mo, bago ka mag-pass dun ulit sa immigration, i-check mo muna kung paano ka makaka-diretso ng smoothly. Kasi may mga bagay yung tulad nun, meron dun bago magpapila, merong papastampan sa'yo, merong doon ka muna pumunta bago ka pumunta sa immigration. So, ayun po yung mga inaaral natin or magbasa po tayo ng forum. Yung oras natin tsaka lakas natin hindi maaksaya. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Sinishare ko ito information na to para at least yung mga tao magbabiyahe dyan, hindi maaksaya yung oras nila, pati masayang yung time. Lalo hindi masayang yung pera. So, kasi kalaban natin dito, gusto lang natin babiyahe tayo. Mamasya lang tayo, may excite lang tayo, mag-enjoy tayo, di ba? Yun lang gusto natin. Hindi na natin nalalaman na pwede tayo maka-encounter ng problema along the way. So, hindi na tayo nag-iisip, parang pa-relax lang tayo. Yun yung kasi huwag tayo magpakampan. Dapat ready ka. So, ayun po. Sana nakatulong. And I believe in these phrases, delayed gratification. So, kung naman pong pinaghihirapan mo ngayon, mag-gratify ka rin later on. So, yun lang po. Singit ko lang po, meron po akong FP store dyan. Check nyo lang po. And may side hustle din po ako sa Philippines. Isa po akong sales insurance agent and real estate agent din po. So, if you need an health insurance or life insurance, I can help you. And the same time, kung need mo po ng property, kaya po kitang tulungan. So, ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!